Corina Sanchez. Ibinasura ng Department of Justice o DOJ ang kasong kriminal na isinampa laban kay ABS-CBN broadcaster Corina Sanchez ng kanyang katulong na si Bernardita Inocencio 2 dekada nang nakakalipas. Sa 8 pahinang resolusyon na ipinalabas ni State Prosecutor Robert Lau at Prosecution Attorney Mark Halandoni, ibinasura nito ang kasong paglabag sa Section 28 ng Republic Act 8282 o Social Security System Law at paglabag sa Article 116 ng Labor Code laban kay Sanchez. Si Sanchez ay una nang inireklamo ng kanyang katulong dahil sa umunoy hindi paghuhulog ng SSS remittances at hindi pagpapasweldo sa kanyang katulong. Bukod dito, inakusahan din ni Inocencio si Sanchez ng panggugulpi. Inamin ni Sanchez na hindi niya nagawang pasweldohin si Inocencio dahil sa binayaran naman ito ng 500 pesos kada araw ng kanyang kaibigang si Paul Aquino makaraang magsilbi si Inocencio sa huli para magbalot ng mga regalo sa bahay nito sa Bel Air sa Makati. Ikinatwiran ng DOJ sa naturang desisyon na nagawa pa ring hulugan ni Sanchez ang obligasyon kay Inocencio sa SSS remittance kaya't wala na itong hindi natugon pang obligasyon. Iginit pa ng DOJ na walang matibay na katigan ng mga akusasyon ni Inocencio laban kay Sanchez. Linaw ng piskalya na ang aligasyon ay hindi maaaring gamiting ebidensya para patotohanan ang isang issue. Pabago-bago din umano ng testimonya si Inocencio sanhi upang tuluyang mawalan ito ng kredibilidad kaya tuluyan ng idinismiss ng DOJ ang kaso. Sinabi pa ni Lau na wala rin silang makitang basehan para isampa ang kaso sa hukuman dahil sa kawalan ng merito sa kaso. Noong nakaraang taon, binigyan ng patribute ng TV host at award-winning broadcaster na si Corina Sanchez Rojas ang kanyang mga kasambahay sa pamamagitan ng social media. Talagang ibinandera ni Corina Sanchez ang kanyang pagpapasalamat at pagpapahalaga sa mga ito na araw-araw niyang katuwang sa pag-aalaga sa kanyang kambal na sina Pepe at Pilar Rojas. Nag-post ang news anchor ng litrato nila ng kanyang mga anak sa Instagram kasama ang 5 nilang helpers at yaya, kalaki pang kanyang appreciation message para sa mga ito. Matatandang noong 2020 ay binigyan ng birthday treat ni Corina ang 2 kasambahay nila ng asawang si Mar Rojas bilang pambawi raw sa mga ito dahil madalas niyang masermonan. Heart Evangelista. Hindi nakapagpigil si Lolit Solis sa kanyang blind item noon na kanya ding pinangalanan kinalaunan. Ito ay tungkol sa isang artista umano na walang malasakit sa driver nito. Ang artistang tinutukoy ni Lolit Solis ay walang iba kundi si Heart Evangelista. Ayon sa dating driver ni Heart na nagserbisyo sa kanya ng 1 dekada, noong magkasakit umano ito ay pansamantala itong tumigil upang magpalakas. Sa kasagsagan ng kanyang pagkakasakit, humingi noon ng tulong ang driver kay Heart Evangelista subalit hindi ito pinansin. Samantalang kung sino-sino umano ang tinutulungan ito sa kanyang mga charity at foundations. I am guilty for naming the blind item that came out about Heart Evangelista. Walang mali siya at para maipaliwanag din ni Heart ang side niya dahil nagkatrabaho naman kami at sa experience ko hindi naman siya ganun. So I decided na pangalanan para makuha ang side ni Heart. According kay Heart, naging mabait siya kay Antonio ang driver nito at sa katunayan, binigyan niya ito ng mga regalo tulad ng Tecno Marine Watch at binigyan niya ng separation pay. Pinangalanan ko ang aking blind item upang maipagtanggol ni Heart ang kanyang panig. Yan ay ayon mismo kay Lolit Solis. Barbie Imperial. Bilang isang artista, mahalaga ang pagkakaroon ng personal assistant. Kadalasan ay busy at hectic ang schedule ng mga sikat na personalidad kung kaya naman importante na mayroon silang taong mapagkakatiwalaan upang mapadali ang kanilang trabaho. Hindi rin madali ang trabaho ng personal assistant, kaya dapat lamang nasuklian ng appreciation ang kanilang sakripisyo. Kamakailan lang ay inireklamo si Barbie Imperial ng kanyang personal assistant. Dumulog sa programa ni Raffy Tulfo si Annalyn Revilla upang ireklamo ang Star Magic actress dahil sa kanyang di umunoy pang-aabuso sa kanyang personal assistant. Ayon kay Revilla, ginagawa siyang kasambahay ng aktres at pamilya nito. Simula po noong dumating ako doon, hindi po sila kumikilos. So parang ang dating naging kasambahay na lang ako to the point na halimbawa po every morning, halos hindi pa ako nagkakape. Naglilinis na ako ng dumi ng 2 aso. Ito ang pahayag ni Revilla sa kanyang interview kay Raffy Tulfo. Bukod pa dito, sinabi rin ni Revilla na kulang siya sa pahinga. Pagod na siya sa pagsisilbi kay Barbie Imperial. Pagod pa siya sa paglilinis ng bahay. Buti sana kung malaki ang sahod, ngunit nakakalungkot na 7,000 pesos a month lang ang sinasahod niya na talaga namang mas mababa pa sa minimum wage. Ngunit sa kabila ng lahat, tumanggi pa ring magpakumbaba ang aktres. Nang tawagan siya ni Raffy Tulfo, tumanggi si Barbie na mag-public apology sa harap ng maraming tao.
Sa halip ay pumayag na lamang siya na sarilinin ang usapan nila at bayaran ang kulang na pasahod kay Revilla. Pumayag naman si Revilla at nagbigay ng babala na sana ay maging eye-opener ito sa ibang tao. Mariel Rodriguez. Napabalita noon sa Twitter na tinawag ni Mariel Rodriguez ang kanyang kasambahay na evil nang dahil lamang sa hindi nito na-record ang isang episode ng Guns N' Roses na pinagbibidahan noon ng kanyang asawa na si Robin Padilla. Hindi kasi magawang panoorin ni Mariel ang serye ng asawa sa kanyang kabisihan kaya inuutusan niya ang isa sa kanilang mga kasambahay na i-record ito upang kanyang mapanood sa susunod na araw at wala siyang mamiss na episode. Subalit ng isang beses na hindi ito nagawa ng kanyang kasambahay, sa kanyang galit ay tinawag niyang evil ang kanyang kasambahay. Pero hindi na ito pinalaki pa ni Mariel noong panahon na iyon dahil na din busy ito at nadala lamang siya ng kanyang emosyon. Matagal na din sa kanya ang kanyang kasambahay at sinabi pa niya na kung masama ang kanyang ugali ay hindi magtatagal ang kanyang mga kasambahay sa kanya. Maricel Soriano. Matatanda ang inireklamo ng pambubugbog ang aktres ng mga kasambahay nitong sina May Cachuela, 22 taong gulang at Camille Acojedo, 18 taong gulang na naganap umano sa Rizal Tower sa Rockwell, Makati. Sinabi ni Cachuela na nagalit sa kanya at sinipa siya ni Soriano nang hindi makontento sa ayos ng mga damit nito na dadalhin sa isang okasyon. Nakita umano ang pangyayari ng anak ng aktres na nagtangkang umawat sa ina. Inakusahan naman ni Acojedo ang aktres ng paggamit umano ng ilegal na droga na maaring sanhi ng kakaibang ugali nito dahil palagi umanong silang sinisigawan at minumura ng Diamond Star. Una nang itinanggi ng personal assistant ni Soriano si Inday Castillo ang akusasyon ng dalawang kasambahay na umano'y gumagawa lamang ng mga kwento. Taong 2012 ay nagkaayos din sina Maricel Soriano at dalawa nitong dating kasambahay na nag-akusa sa kanya ng pambubugbog noong taong 2011. Natapos sa mapayapang pag-uusap ang sigalot ni Maricel sa kanyang mga dating kasambahay na sina May Cachuela at Camille Acojedo. Unang pumutok ang umano'y pananakit at hindi pagpapasahod ni Maricel sa dalawang kasambahay noong Hulyo 2011. Umabot sa piskalyang usapin matapos hindi maresolba sa barangay ang problema. Nagkasundo ang magkabilang partido na tapusin na lamang sa mapayapang paraan ang nangyaring hidwaan na umano'y bunga ng bugso ng kani-kanilang damdamin. Una rito, inireklamo ng dalawa ang tinaguriang Diamond Star ng kasong grave threat, unjust vexation, slander, oral defamation at physical injuries. Sa isa namang ulat noong Oktubre 2011, lumitaw na bagaman inamin umano ni Maricel na napagsalitan niya ang mga kasambahay, tinanggi niya na sinaktan niya ang mga ito.